Mic check, mic check, mic check. Yo! Welcome sa unang episode ng BRAP, Battle Rap Analysis and Predictions. Dito sa BRAP, pag-uusapan natin at i-analyze ang mga laban sa battle rap scene. We'll break down matchups, make predictions, and talk about anything under the hip-hop umbrella. From battles to songs to news and conversations around sa liga at around sa eksena. Ako nga pala si Gambit, and since this is our pilot episode, gusto ko munang magpakilala at magkwento kung bakit ko nga ba ginawa ang show na to. I've been a fan of battle rap since 2010. In fact, even earlier than some people realize the scene existed here in the Philippines. Nagsimula ako to watch Grind Time from Disaster versus Thesaurus. Part 1, part 2 pa yon. Parang flip-top lang, di ba, nung umpisa. Half-half mo siya mapapanood. So, ganun din. Tapos, natisod ko rin yung Organic versus Disaster. Tapos yun, biglang isang araw, one momentous day, may isang tropa lumapit. Sabi niya, Tol, check out mo to. Ko ano? Sabi niya, type mo lang sa YouTube, Looney versus Zaito. Okay. And yun. Simula nung araw na yun, napakain na tayo ng mala-impactong lyrics, tas hindi na tayo tumigil. So, yun. I mean, as a fan, I believe that fans are integral part sa pagpapatuloy ng pagyabong ng kultura. Kaya rin ako nandito. Para sa akin, mahalagang may diskurso or usapan sa paligid ng eksena. Basically, yun din yung gusto kong mangyari or gusto kong i-ambag dito sa eksena. Gusto ko pang palawigin yung mga usap-usapan na nagagawa natin para hindi lang ma-elevate yung audience but of course ma-elevate din yung kultura. Ganun lang ako makakatulong as a fan sa mga ganitong pagkakataon. So, unlike other platforms, this is where my show will come in. Basically, we're not here to capitalize on issues. We're here to be fair and objective. The show will not be biased. I get it. Battle rap is subjective. Yes. But we're here to set a standard for conversations that can push the culture forward. So, since this is the pilot episode, we're starting with a bang. You know, today we'll analyze and predict the brand new, hard-hitting, once-in-a-lifetime event. Diba? And that is the Vuelta Balentong 12. Let's go. Okay. So, syempre maraming naging Vuelta Balentong pero sinabi ko once-in-a-lifetime event kasi when was the last event where you've had almost 7 champions in one lineup? Sige nga, if you guys can tell me, if masasabi nyo saan mapapakita nyo isang beses na may ganung kind of event, then I would retract what I said. Pero, yan. Basically, ang gagawin natin ngayon is to predict kung ano yung mga mangyayari dito sa event na to. And yun, before tayo magsimula, a quick story lang, no? Pag-usapan natin, ano nga ba ang Vuelta Balentong as an event? So usually, di ba nangyayari to after zoning, after second sight, kapag nakapag-weed or nakapag-filter na si Enigma ng mga performers of the year basically. Kasi yung mga nilalaban dito sa Vuelta Balentong, if not semifinals matches, quarterfinal matches ng tournaments, or mga galing zoning galing zoning o na bersikulo, gubat, second sight na nagpakita ng isang solid na laban, isang solid na performance. So now, dito sa Vuelta Balentong, binibigyan sila ng other opportunity to put their pedal to the metal hanggang ahon. 'Di ba? So, pag sinabi bang Vuelta Balentong, ano yung na-imagine yung laban? Ako kasi, ang na-imagine kong laban, Looney Tipsy D
Shernan Balakid, 'di ba? So, pag sinabi mong Buelta, balentong talaga sa match-ups panigurado. And ano yan, since simula pa yan ng pinakaunang event, Buelta Balentong 1, Abra Harlem, Buelta Balentong 2, nandyan yung Balakid Shernan, andun din yung Batas Sayad, if I'm not mistaken, sa same event na yun. Tapos, Belta Balentong 3, Looney Tipsy D, Buelta Balentong 4, Apex Mot, 'di ba? Buelta Balentong 5, ginanap to sa B-side, last event ng B-side. Hindi ko makakalimutan, orange yung poster. Buelta Balentong 5, APOC versus Tipsy D. Para sa akin, yung round 1 ni APOC was the best round 1 of all time in flip top. Ganun ka-compact, ganun ka-sweet, siksik, walang fillers, and parang, kala ko panalo na siya doon, pero nanalo pa si Tipsy in that battle, so ganun siya kalupit, di ba? So, basically, titignan na lang natin, ipe-predict natin, aabangan natin, at papanoorin later on, kung may mauulit bang ganun na mga laban sa Vuelta Balentong 12. Damn. So, start na tayo from the first battle of the night. Ang first undercard natin. Jonas versus Fruz. Okay. So, well, Jonas versus Fruz, kung titignan mo, hindi talaga sila dapat, hindi sila undercard worthy. Kasi mga headliners na to ng event eh. Jonas, kaka-headline lang ng second sight. Fruz, kaka-headline lang ng Gubat last year. Tapos, nag-main event din yan. Natulang ahon dahil sa three-way battle with MZ at saka Tipsy D. So, hindi basta-basta to. And dos for dos champ. 'Di ba? So, hindi basta-basta to mga MC na to sa pinaka-ilalim na laban. Pinaka-unang laban ng poster na to. So, basically, itong undercard na to, main event na to sa ibang events. Ganon kalala yung buwelta, 'di ba? Pero, kung titingnan naman natin sa laban ng dalawang to, ano nga ba yung edge ng bawat isa? Para sa akin, kasi para sa akin hindi siya style clash, 'di ba? Kasi parehas naman comedy yung dala nilang sandata eh. Para sa akin yung edge ni Fruz is yung tugmaan, 'di ba? So kilala naman natin si Fruz diyan, rhyming and basically yung pagkakahati sa pagkakakabit ng mga linya and verses. Diyan kilala si Fruz. Yun yung edge na kay Jonas. Si Jonas bibihira naman talaga yung tumugma eh. Pero on the other hand, ang edge naman ni Jonas is yung delivery sa stage presence. I've watched Fruz countless times sa live. Sumasakto lang na laging nandun si Fruz pag nanonood ako. Isa si Fruz sa mga magpapatunay na iba talaga pag live. Kasi when you watch Fruz on video and when you watch him live, iba yung jump ng quality ng performance niya sa live. So, mas maganda talaga siya sa live. Pero, if you talk about Jonas, si Jonas parehas eh. Kung paano mag-register yung presensya niya sa video na malakas. Parang parehas, pero in fact parang doble. Parang ganun lang din, walang pinagkaiba. Hindi siya mas mahina sa video, malakas lang, mas malakas siya sa live. So, iba talaga yung, when ito yung pansin ko when Jonas goes into the zone, he's one of the most comfortable in the stage. Kaya niyang lumabas at pumasok sa sulat freestyle, parang JD or Looney, 'di ba? Na parang kayang lumabas-masok sa freestyle. Parang may ganung mastery si Jonas pag nasa stage siya. Although minsan, yes, may mga sumasablay na freestyle, may sumasablay na rebat. Pero hindi ko yun masyado napapansin eh. Ang napapansin ko is yung confidence. Kasi as a performer, naranasan ko na rin na, sumulat, lumaban, ganyan. Sa debate. Kasi when I was still in college, when I was still in the university, I was part of the debate varsity team. So speaking in front of a crowd,
speaking for a competition, speaking against someone, hindi yan bago sa akin. Pinakaiba lang, we're not rhyming. Saka we're not insulting our opponents. Pero, what I'm trying to say is, gets ko yung pagiging komportable mo dun sa stage, saka gets ko kapag hindi ka komportable. And ang napapansin ko kay Jonas, meron siyang mastery ng ganun. So, para sa akin, dito sa first laban, kahit na dikit to, Jonas ang prediction ko. By the way, isa ka pa palang napansin, para kung titignan mo, parehas silang talo sa parehas nilang old battle. So, parang isa rin tong way para kay Arik, isa rin tong way na binigay ni Enigma para makabangon sila or opportunity for them to bounce back in their most comfortable stage, which is the comedy stage. So, for sure, solid na first battle. Ang gandang energy na to. Masaset niya yung tone saka yung mood para sa event na to na, alam mo yun, calm before the storm. Yung ihahatid niya. Kasi after ng Jonas Cruz, bakbakan na pataas. Wala nang hinto. So, siguro yung break na lang ulit is going to be the second to the third to the last or the last event. Pero, baragan na agad. Okay, so Jonas ako. Tapos, next in line, J Black versus Slack 1. Ganun ulit, mood setter, tone setter na minagic na naman ni Arik. Napakagandang matchup. Parang, nung nakita ko to, yun nga, K-Ram face. Diba, parang, what? Pero, pag tinignan mo mabuti, wisdom na naman ni Enigma ang nanatili. Kasi, meron similarities and nakita mo why J Black and Slack 1 is actually a good or a great matchup. Bakit? Tignan natin. So, ano bang strength ni Slack 1? Strength ni Slack 1, presensya, performance. Ano ang strength ni J Black? Presensya din, saka performance. 'Di ba? Pero, ayun, katulad nga lang din ng sabi ko kanina, kahit na may advantage si J Black sa tugmaan, parang si Fruz. Para sa akin, yun yung edge ni J Black. Meron din namang advantage si Slack 1 pagdating sa comedic timing. Parang si Jonas. So kung titignan mo, parang binaliktad lang ng onte yung first saka second matches ng event na to. Si J Black, kumukomedy rin yan eh. Pero mas more on sa tugmaan sa kapunto. Ganon din si Fruz. Si Slack 1 more on comedy, kalye style, alam mo yon, references. So, para sa akin, magiging exciting na naman tong laban na to. Pero, kung titignan mo rin mabuti, sino nga ba yung mas gutom? Feeling ko yung mag-edge or mananalo sa laban na to is kung sino yung mas gutom eh. Labanan to ng mga gutom. Bakit? Si J Black, oo, kaka-champion lang niya. Pero sa mga, kung titignan mo yung past performances niya, isang beses sa gubat, talo siya kay Krega. Tapos, yung sa PSP, talo siya kay Mot. Gutom yan, si J Black, panigurado. 'Di ba? Tapos, talo rin siya kay Sinagtala. Pero well, panalo siya kay Vitrum. So, pwede ring positive naman yung epekto ng gutom. Mas gutom ka kasi kakakain mo lang. So, mas gusto mo pa, malakas yung appetite mo. Ganon din naman kay Slack 1. Si Slack 1, galing din yan sa dalawang talo. If I'm not mistaken. Or, kung hindi man talo, performances na siguro siya mismo magsasabi, hindi siya ganun ka-proud or hindi niya nagustuhan yung mga performances niya. Compared sa mga iba niya pang performances. So, gutom din to si Slack 1. Pero, feeling ko, kahit na may ganung pressure kay Slack 1 para bumawi, mas iba yung appetite na meron para kay J Black kasi nag-champion na siya eh. Alam mo yun, parang kapag nag-champion ka na kasi, feeling ko, although parehas pa rin kayo ng gutom, iba na yung type ng pagkain na gusto mong kainin.
'Di ba? Parang may elevation din. So, alam din ni J Black yung level of expectations na meron sa kanya yung mga tao. Kaya yung gutom na ilalabas niya eh kailangan malaki para mapantayan yun. So, hindi ko sinasabi na walang chance manalo si Slackwon dito. Actually, this is as close as 40 to 60. I'll just give J Black a small edge to win this battle. Because as what we said nga kanina, di ba? Ang magiging foundation ng show na to is fairness at objectivity. Sa mundo ng subjective battle rap, 'di ba? Sa mundo ng subjective battle rap, tatry nating lagyan pa rin 'yan ng objectivity. At para sa matchups na to, magagamit natin yung objectivity by using their previous performances or previous battles to make an informed opinion or to make an informed guess. And yun, para sa akin, base sa mga napatunayan at nailatag na, mas malaki yung chance na si J Black yung manalo sa laban na to. Okay. Next tayo, Pistolero versus Invictus. Damn. So ito naman, labanan ng talim. Champ versus champ. 'Di ba? I can't remember the last time na si Arik nagpa-matchup ng Isabuhay champ versus Isabuhay champ. Kung di ako nagkakamali, GL versus J Black versus MZite, 'di ba? And solid yung battle, pero if we're gonna be really critical and honest, it didn't live up to the expectations that we thought we're gonna get. Excuse me. So, dito ba ganun ulit yung mangyayari? Feeling ko iba to. Kasi si Invictus, start tayo kay Invictus. Ang tagal niya nang hindi naka-battle sa flip top. Diba? So, this is his comeback. Unang-una, binigyan ka ni Arik ng pistolero sa pagbabalik mo. Dahil number 1, deserve mo yan kasi champion ka. Number 2, para hindi mo i-easy. Diba? Sige, pakita mo nga kung meron pa rin yan. Ito na dapat yung mga kaliber ng katapat mo eh. Diba? So, that's a challenge for Invictus. And kung titignan mo yung mga past performance in Invictus, he's not the type to slack. Diba? Saka parang, he's not the type to always freestyle and rebut. Yeah, I know, one of the best rebuttals ever given in Flip Top, which is yung sa laki ng butas ng puke ng asawa mo, nalaglagan kayo ng anak. Yeah, I know that was an Invictus rebuttal, pero aside from that, parang may mga naaalala pa ba kayong freestyle ni Invic? Di ba wala naman? And my point here is not to say he's a weak freestyler. My point here is to say na kung hindi ka ganun ka freestyler, usually yung verses mo buo na. 'Di ba? Fixed siya. Unlike sa kung paano sinasabi nila Loons na kung paano nila ginagawa yung bara or yung verses nila, may bits and pieces lang, like 2 lines, 4 lines, 6 lines na hindi naka-arrange. Alam lang ni Loons kung kailan niya huhugutin, kung kailan niya gagamitin, pero hindi siya point by point nakaganon. Unlike kay Invictus, naka-holo. 'Di ba? Sukat na sukat. So most likely, buo na yan. At kapag buo na yan, malabo yung chance mong mag-choke. Kasi lalo na naka-holo, ang daming mnemonics. 'Di ba? Matatandaan mo agad. That's why in every Invictus performance, parang wala na masyadong slip up. 'Di ba? Type nyo sa comment, lagay nyo dyan kung meron kayong performance ni Invictus na nag-choke siya or nag-slip up siya. Wala akong maalala. So comment nyo dyan kung meron. Pero yun, 'di ba? Since ganun yung that's the kind of expectation you can have from Invictus. Pero si Pistolero, para sa akin, is one of the rappers sa liga na talagang nakahanap ng right space niya. Kumbaga, na-achieve niya yung metamorphosis at its peak from level 1 to level 5. Ganun yung kind ng development na Pistolero underwent. Like, Invictus also improved. 'Di ba? Ibang klase rin yung naabot niyang level. Nakagawa rin siya ng sariling name for himself, unique style, 'di ba? Pero si Pistolero, by reaching level 5, yung control and feel niya of the game, the adjustments he make mid-game, mid-round,
Iba eh. Na-expose lang siya once and that's the J Black battle. Siguro during that time parang ang dami na ring laban ni Pistol. So pwedeng naubos na rin ng onte or what. Pero before that parang hindi ko nakita na namama si Pistol ng ganun sa kahit saang battle. Kahit the battle against Shay sa finals. Di ba? Hindi, Pistol never looked like that. So, malaki yung gutom ni Pistol para bumawi dito. And using that advantage of control of the game, feeling ko, mas may edge na si Invictus sa laban na to. Meron dyang 1, 2, 3 rebuttals na magiging game changer or na makaka-apekto sa round or sa boto ng mga horado sa laban na to. Kung hindi makapaglabas si Invictus ng mga talagang 2, 4, 6 bars na, alam mo yun, tulad yung ginagawa niya dati against Marshall, this will be a Pistolero win. Ano yan, dikdikan yan, palitan ng talim. Di ba? Kung titignan mo, parehas din sila ng style eh. Di ba? Parang si Pistol, hindi naman talaga yan komedyante. Si Pistol, malalim sumugat. Kumbaga, real talk pa nga yung style niya eh. So, tignan natin kung paano niya ma-apply dito. At si Invictus, tignan natin kung mag-holo pa rin ba siya o may papakita siyang bago. Yan. Now, next tayo. So, Emzite versus MP3. Kung titignan mo yung buong lineup, parang at first glance, ito yung battle na hindi match. Tapos kapag sinabi mo yan kay Arik, syempre magagalit yun sa'yo kasi never naman siyang gumawa ng matchup na hindi match eh. Diba? Kaya nga matchup eh. Pagtataparin mo, yung alam mo na kayang pumalag sa isa't isa. So, ang tanong, paano to naging match? 3-time champion versus 0, up-and-coming rookie, laban sa miyembro ng Tres Caballeros nung, bago pa magsimula yung flip-top, diba? So, with all the advantages Emzite has, experience, work time, diba? Kung yung work time lang na nailatag na ni Emzite, parang yung milya-milya yung layo. May chance ba talaga si MP3 dito? I will say yes. Big chance. Unang rason, bukod sa tiwala na meron kay Enigma sa matchmaking niya at sa wisdom niya in matchmaking, kahit itabi natin yan, kung titignan mo maigi, and if we're gonna be critical, MP3 style is reference heavy. Tapos, mahilig din siyang pumunto sa katumugma pero yung hindi overblown, hindi siya nag-exhibition. Yung paggamit niya sa yung paggamit niya sa tugma saka sa referencing, yung kailangan lang talaga dun sa laban. And whose MC will remind you of the same strategy? Emzite, 'di ba? So, medyo parehas din sila ng style kung paano sila lumaban. Ang pinagkaiba dito yung giggle, yung delivery at performance, yung talim ng pagbigkas at galit na meron. Yun yung lamang ni Emzite na sasabihin ko as early as now. Pero hindi ko pa napapanood yung performance ni MP3 against Marshall sa Gubat. Pero I guess that's one of the reasons why he got an opportunity to compete here. Siguro solid yung performance niya doon and yun yung pwede nating abangan. Yun nga, syempre, ito na yung completion ng 3-way battle. Si Emzite, tinalo si Cripply. Si Cripply, tinalo si MP3. So, ang aabangan, kung tatalonin ni MP3, si Emzite. Diba? Panigurado ako hindi papayag si M. So, ang boto ko pa rin dito at ang prediction ko is still gonna be Emzite. I've been in the same position, being pitted against my juniors way back in my debate varsity days. And yun yung mga reasons, yun yung mga parang minsan mas okay pa sa akin matalo kapag mas magaling sa akin yung kalaban ko. Pero kapag you know na you have an early edge or you have an early advantage against your opponent tapos matatalo ka pa, hirap tanggapin nun, saka hirap lunukin nun. So, I would say that the pressure is higher for Emzite here. And kung skill-wise, sasabihin ko na si MP3 kakayanin sumabay. Kayang manggulat. Pero Emzite pa din.
Doon tayo sa 3-time champ. Okay, next. Katana versus Saint Ice. Damn. Ito yung hula ko na pwedeng maging Battle of the Night. Kasama ng GL versus Raffian. Actually, yung malupit dito sa Vuelta Balentong, parang almost every battle from the undercards pataas, lahat kayang maging Battle of the Night eh. Kaya nga wasakan talaga eh. Pero sasabihin ko pa rin na Katana versus Saint Ice pwede maging Battle of the Night mainly because of the fresh ideas, fresh angles, fresh bars na ilalabas nitong dalawang to. Kasi compared to everyone, sila yung pinaka less exposed, I would say. Para sa akin, I mean, sobrang dami ng nilaban ni Saint Ice last year sin lumagaris talaga siya. So probably he has more battles now than MP3 or than Ban. Pero yung Katana Saint Ice parang marami ka pa rin aabangan sa kanilang dalawa. And ayun nga, kung titignan natin yung mga styles nila, sige, breakdown natin ng onte. Si Katana, para sa akin, siya yung in-improve na pistolero. 'Di ba? Parang yung the way kung paano umanggulo o humanap ng butas. Siguro sa ganung parte lang, 'di ba? It will be, I'm not saying that they're completely the same or completely similar. Ayoko rin sabihin na hindi rin to discredit pistolero. Pero when I say na siya yung improved pistolero, that's because of the resemblance sa paghanap nila ng anggulo, pagsipat ng anggulo, tapos papalakihin yon o gagawin yon na main focal point ng atake, na yun din yung ginagawa ni Pistol. At napakagaling ni Katana sa style na to. So, kung makahanap siya ng pwede niyang kalikutin o alam mo yun, palakihin, i-implode sa mga butas ng armor ni Ice, malaki, may tulog din talaga si Ice kay Katana. Pero on the other hand, si Saint Ice, damn, di ko na alam, men. Last Universikulo, I was there. It was Zaki round 1, clear. Round 2, parang 10-9. Parang after Zaki's round, parang oops, eto na yun, pa 2-0 na. Then, from there on, nagbago yung kwento, nagbago yung sulat. So, if there's one thing that you would do, yun ay hindi dapat pagdudahan o hindi magtiwala kay Saint Ice. Kasi kaya niyang baliktarin yung kwento, kaya niyang irebat at ibalik kung ano mang itapon sa kanya, hindi lang ng kapwa MC, kundi ng environment sa kanang circumstances. So, ibang level of run yung ginagawa ni Saint Ice ngayon. Makita mo yung dedikasyon, nakikita mo yung improvement sa sulat, nakikita mo na talagang binibigay niya kung ano yung expectation ng mga tao sa kanya kada battle. Kaya, pukpukan to syempre, Katana versus Saint Ice, pero ang boto ko dito, ang prediction ko, Saint Ice. Saint Ice to. Well, nung naglaban sila ni Zaki, sabi ko dati na kung sinong manalo sa dalawa na yun na yung lalaban ng final sa bracket ng kabila. So, I will stand to that. And, yeah, Saint Ice to. Marami pa tayong pwedeng himayin dito actually. Like, parang, si Katana, sa past performance niya kay, sinong tinalo niya? Si Carlito. Parang, that's not the Katana we're expecting. So if we're purely going to base our prediction based on previous performance, automatically Saint Ice. Pero iba rin yung run na ginawa ni Katana sa flip top. Number 1 is still undefeated. Number 2, yung level of comfortability na pinakita ni Katana, parang di siya rookie. Diba? Parang this reminds me of Tipsy D when he was a rookie. Alam mo yun? Like, new flavor, new bars, new everything. Di pa namin nakikita. Di pa namin nalalasahan. At yun yung epekto ni Katana. So, hindi ko rin minamalit si Katana, pero ang pusta ko na kay Saint Ice. Next,
Lipcram versus Ban. So, si Ban, para rin tong si Saint Ice eh. Kung titignan mo sa bracket nila sa Isa Buhay, lahat ng kinalaban ni Ban, underdog siya. Si Saint Ice din, lahat ng kinalaban niya underdog siya. Except now, kasi feeling ko this time mas... Hindi ko alam kung favored na ba si Saint Ice versus Katana just because of his previous performance nung unang versikulo. Pero prior that, mas maraming fans si Katana, di ba? Parang sa Motos nga, kahit wala siyang battle, siya yung senior dun eh. Parang battle ni Casper, biglang naka-comment sa baba, kailan next battle ni Katana eh. So, pero going back to Ban, kung titignan mo, tinalo niya si Cripply. Tapos, yung susunod na bago yon, ang tinalo niya si Manda. So, ang bibigat ng tinalo ni Ban. While yung tinalo ni Lipcram, Aubrey, saka kay Ram, parehas niyang bataan. So, one should say that objectively, and based sa run na ginagawa nila, the prediction should be for Ban. Diba? Pero, kung titingnan mo rin talaga sa performance nila sa clutch, iba rin kasi napakita ni Lipcram eh. Diba? Parang, if not for Lipcram's some antics nung finals against MZ, pwedeng kuha niya eh. Kung talagang mas sinagad niya pa ng onte. So, magkakamali ka rin talaga to vote against Lipcram. And, alam mo yon, parang it would be a very big bet or risk na i-predict na si Ban yung mananalo. Pero man, I don't know Ban's magic. I haven't watched yung laban niya kay Cripply. Pero para sa akin kasi Cripply and Lipcram hindi nagkakalayo ng estilo sa panahon ngayon ha. Parang halos parehas eh. In fact, parang mas malakas pa nga yung puwersa ni Cripply kaysa kay Lipcram sa mga panahon na to. Kasi parang si Lipcram parang out of his mind. Not as gigil as before compared to Cripply na in the zone, tapos tinalo pa rin siya ni Ban. So, di ko alam kung anong wordplay, magic, o alam mo yun, Cebu, spell, ang ginawa ni Ban. And, for sure, meron pa rin siya nun. So, ang prediction ko dito, katulad ng prediction ko sa first two battles, against Manda and Cripply, Ban pa din. Dito ako sa champion ng Rapolo. Since I've watched him against 30, nakita ko yung magic or yung potential na meron kay Ban. The way he constructs his bars, may may talino at may galing din. Na while I don't agree much sa mga self-deprecating tactics and strategies niya na sana hindi niya nagawin dito sa semis. Kasi pag ginawa niya yan, that's an open invite for Lipcram to demolish you. Kasi kung merong taong kayang paliitin ka at alam mo yon, iparamdam sa'yo kung gaano kakaliit, si Lipcram yun. Katulad ng ginawa niya kay GL, di ba? So, magiging pukpuan na laban. Pero, man, I mean, I would love to see the Saint Ice Lipcram finals. But, hindi ako nagkamali sa first two predictions ko. Hindi ko pa na-upload yung, of course, wala pa akong video dati, pero with my friends, I predicted Ban to win against Manda and Cripply. And I was right. So, hindi na to yung panahon para umalis pa sa linya na yon. Ban ang prediction ko para sa matchup na to. And for the last two matchups, co-main event, 1 versus 2, GL versus Husky and Rafyan. Damn. So, simulan ko muna sa GL Husky. I'm gonna be honest with you guys. When I first saw the matchup, I was a little bit disappointed. Kasi syempre, pag nakita mo yung lineup or yung poster, saan ka unang tumitingin? Una tayong tumitingin sa top matchup, sa main event, di ba? Pagkita ko doon, hindi ko nakita yung mga big names na inaasahan ko. So, the initial feeling was, wala pa din, sayang. Diba? Anong pang ilang event na to? 2 events na lang natitira. Another zoning, another, ano ba ba?
wala na eh. Wala nang ibang name event eh. So, zoning na lang, takos ganay. Pwede mong ulitin. Tapos, ano na ulit? Ahon na. So, malungkot, pero kasi para sa akin, yung una inisip ko, deserve ba ni GL si Husky? Parang after ng performance sa Gubat, after ng championship, yung reward si Husky. Parang ganun ko siya nakita. Pero, as I look through the matchup, it made sense. Nagets ko din. Parang yun nga, parang hindi dapat talaga pagdudahan yung wisdom ni Ari. Kasi, kung titignan mo, what Husky can offer is the perfect flavor that's needed in this lineup. Kung titignan mo, etong matchup lang ni GL versus Husky yung style clash eh. Di ba? Jonas versus Frus, parehas comedy. J Black's Lock 1, hindi siya entirely a style clash but a style match. 'Di ba? Kasi halos parehas naman sila eh. Pistolero Invictus, style match. 'Di ba? Ganun din siya eh. Gladiator War din siya eh. Hampasan lang siya ng talim kung sinong mas matalas sumugad sa sinong hindi tutumba eh. MZ MP3. As I discussed earlier, may resemblance din yung laban. Katana Saint Ice, yan pwedeng magkaiba. Kasi si Katana medyo nasa humorous side din talaga siya. Si Saint Ice nasa wordplay, nasa bar side din siya. So yun pwedeng style clash. Pero hindi rin siya as contrasting. Kasi nga iba yung style ni Katana. It's not comedy. Hindi, punto, real talk siya. So, serious bars pa din to some extent, di ba? Yung GL versus Husky lang talaga yung style clash. So, yun yung reason kung bakit siya perfect na main event or co-main event ng Vuelta Balentong 12. Kasi parang after everything, di ba, parang isipin mo, andyan ka, napanood mo na lahat ng battles. Pagdating sa last battle, it would be nice to watch something as diverse or as different, di ba, ng mga MC. Kasi kanina, puro pukpukan yung nakikita mo eh. Ngayon, pwede ba rin pukpukan to, syempre. Pero, alam mo yun, alam mo kung anong dadalhin ni Husky. At natuto na siya kay Invictus. Hindi niya na gagawin na tatapatan yung kalabang MC sa ganung linyahan. Although, alam ko naman na may ganung banatan din talaga si Husky. Pero, yun, di ba? Husky, I'm sure, will bring out his comedic A-game in this battle. And, challenge yan para kay GL. Parang, iilan lang naman din yung naitapat sa kanya mga komedyante. Tapos, eto recently lang ang tinapat sa kanya, MR. 'Di ba? So, after MR, balik naman tayo sa ibang style ang ipapasubok sa'yo. Tignan natin kung kaya mo as a challenge to him by Arik. So, yun. Ang prediction ko dito, GL, I just really have a preference to his pen game. And kahit wala akong preference sa writing niya or sa references niya, iba sumuntok si GL eh. Volume puncher si GL. Na hindi siya type ng volume punching na basta jab lang. Yung volume punching ni GL kasi jab hook, jab haymaker eh. Ganun siya kumombo eh. 'Di ba? Minsan kahit setup niya haymaker ni. Kaya rin ni Husky 'yun. Pero alam mo 'yun, parang yung chances mas apparent siya with GL. And if we're gonna make an informed guess, an informed opinion, I would say na mas objectively dapat manalo si GL dito. Mas siya yung tamang hula ba kumpara sa dalawa. Next, eto na. Para sa akin, ito talaga yung, co-main events nga sila. Either way. Pero para sa akin, ito dapat yung main event. Dahil lang sa fact na Ruffian is already a top tier MC, I would say, right now in Flip Top. Hindi pa because of the creds na naipon niya or accomplishments, pero Ruffian's pen game is legit. It's damn legit. Alam mo yun? Like, sabi ko kanina, fan ako ng KOTD. Fan ako ng Grind Time. Fan ako ng Smack. And so refreshing lang. Sobrang saya lang as a fan to watch someone in the Pinoy League doing such things. Hindi dahil because kain ako ng
colonial mentality or mas magaling yung West sa atin. In fact, 'di ba, we're a bigger league or Flip Top is a bigger league. So, katulad nga ng sabi nila na mas honor sa kanila to be here than for our MCs to be there. Sa ngayon sa panahon ngayon. Pero alam mo yung syempre, kahit na ganun, kahit mas malaki tayong reach natin, mas nauna sila mas matanda sa kanila yung kultura. Kumbaga, tayo ngayon pa lang natin inaaral yung holorhyme, ngayon pa lang natin inaaral yung crowd control. Nagdadon ni Marco na sa SMAC 2010s pa lang, 'di ba? So, kung ano yung nakikita natin ngayon sa mga metro tent, the tent, or even sa Chu, ginagawa na yan sa SMAC, nasa B-side pa lang. Diba? Ginagawa na yan sa KOTD. Doon pa lang. So, Ruffian style is so pure, is so fit for battle rap, and same as GL. Yung pinagkaiba lang, si Ruffian mas rough, yun nga, as his name says. Pero hindi na If you have watched GL's last battle, sinagtala, as I'm recording this, pero si Emmer hindi pa. Iba na yung aura Meron ng championship aura si GL. Meron na siyang level of confidence na he's not the nerd guy before. And I'm happy lang na parang gantong-ganto rin si Balaki dati. 'Di ba? When he entered the league, I'm this guy na parang ito yung dala ko dito sa liga. I'm not here to curse other people. I'm here to, just plainly play art or put art in play. Ganon yung aura ni GL dati, pero ngayon iba yung dalang control din ni GL sa sa presensya niya. So, damn, this will be the hardest match to make a prediction. Siguro tignan natin sa weaknesses. Si Ruffian, ang weaknesses niya, minsan hindi siya nakakapag-pause doon sa tamang oras. Kaya hindi nananamnam ng audience yung bara niya. For judges na mabilis maka-pick up, kaya siguro nila, pero magiging disadvantage siguro kay Ruffian yung pag-control ng crowd. Yan yung strength ni GL na nakuha niya Unti-unti niya na-develop ng buong isa buhay run Yung crowd control ni GL, iba na. He's at, parang siyang may senior level. Okay, I would say senior level ngayon yung crowd control or charisma na meron si GL sa crowd. And siguro hindi lang dahil si GL yon, that's the pen game ni GL ang may kasalanan. So, if si Ruffian hindi siya na-appreciate masyado ng crowd, pwedeng maging kay GL yung boto. Pero aside from that, parang di ko kasi nakita kung paano matatalo si Ruffian, especially with the type of performances he's been showing lately. Grabe yung performance kay JD. Grabe yung performance kay si Plaridel. Diba? So, siguro na lang. Since GL will have 2 battles, pwedeng one of these battles, this is us being nitpicky, diba? Ang hirap mag-predict, pero if we're really gonna be objective, malaki rin yung chance na kung dalawa yung battle mo, dalawa yung speeches or pyesa na kailangan mong gamitin. At nagawa ko na rin to before. I've competed na one of my teammates were gone. We have to make 3 speeches. So I did 2. And then later on, in my career, I had to do 3 speeches. Kasi yung meron namang time na yung third teammate namin ay junior na I have to mentor. So parang nung competition, 2 speech din nagawa ko dahil yung isa mina-mentor ko din. So, and yung resulta nun, yung speech ko yung na sa sacrifice. So, just that kind of multitasking, hindi ko alam kung gaano kagaling si GL mag-multitask. So, dalawa lang naman to. So, ganito na lang. Ang prediction ko, GL panalo kay Husky, Ruffian panalo kay GL. Pero, kung makaya ni GL manalo sa dalawang battle na to, katulad ng ginawa niya nung gubat, damn man, he deserves a spot against Looney versus Smot. Hindi yun mabilis. Si Balakid nga nagawa yun bago mag-champion. Nang hindi nag-champion. Diba? Solid pa rin yung Looney Senior, diba? Parang there's a matchup we're waiting for. Iba yung asaran, iba yung niyan.
ah, labanan ng fans. Pero pag tinapat mo rin yung GL kay Looney, laban kay Mot, damn man, that's gonna be a fucking war, a pen war. So, yun na lang siguro. Rundown ulit natin. So, sa baba, Jonas ang prediction ko, then J Black, then Pistol, then MZite. So, una lahat nandito sa left side. Tapos, Saint Ice, Ban, Ruffian, dito sa right side, and then GL, laban kay Husky. So, damn, medyo parang gusto ko i-vote si GL kay Ruffian, pero hindi. I don't think Ruffian will let go of this opportunity. I don't think he will. Si GL, di natin alam. So, lalabas lang yung Super Saiyan niya kung, if he beats these two, that would be it. So, yun ang prediction ko para dito sa Vuelta Balentong 12. Shout out sa mga sponsors na nandito. Real Jokes, High Mimes, Crown, Hypebeat, Flip Top Beer. Shout out sa inyo. And sa mga manonood nitong prediction, lahat tayo sama-samang manood sa September 20, 2025, Metro 10 Convention Center. And yun, siguro one last thing, I just wanna also give credit. I think isa to sa pinakamagandang poster. Grabe, yung poster making development ng Flip Top, yung quality ng ng poster na to. Ibang level na. Props sa graphic artist, sa marketing team at creatives team ng Flip Top. Keep doing a good job and tuloy nyo lang yan. Sobrang solid ako ang favorite posters ko of all time yung Universiculo 12, Vuelta Gubat, yung last Gubat. So, saka Vuelta Balentong 11. I just remembered, Vuelta Balentong 11 versus Vuelta Balentong 12. Iba talaga pag Vuelta Balentong. Tara. Yun lang. Salamat sa mga nanonood. This is Gambit. Peace, yo. Hanggang sa susunod ulit. I'm out.